Okay, good morning mga ka-solar. So, andito kami ngayon sa Angono, Rizal. So, meron kami ayusin na solar setup. Hindi kami yung nag-install, pero kami yung kinuha ni client para kasi medyo maraming kulang sa install ng unang company. Walang earth grounding. Tapos yung mga pinagtabasan ng mga cable tray matatalas pa. Tapos EPS babackupan namin, and then sa amin sila nagpa-install ng battery. Okay. Yung air grounding na ibabaw natin. Tsaka yung solar panels walang grounding din, walang grounding wire, wala ring grounding plate. So sabi sa kanya ng engineer ay okay lang daw yun kasi sa loob naman daw ng bahay naka-install ng solar. Pero siyempre hindi okay yun kasi walang grounding. Ayun sila. Medyo mahirap lang kasi looban yung bahay ni client. Yung ating may walking toolbox. Binabawasan namin yung toolbox kasi mabigat, malayo yung bahay ni client. Wag na yan, Pampa. Ay, baka sumabog eh. Baka nga sumabog dito sa loob po. Sige, gata mo na lang, dadali mo doon. Iyo, kaya niya yan. Para sa pwede. Gumaang na, magaang na. Oo, magaling. Ang mabigat dyan yung puncher eh. Yung puncher ang mabigat dyan. Yan. Kabaw. Siraw. Yan kasi pagka gumawa kami, gusto namin dala namin lahat ng install para lahat ng tools para hindi magkaroon ng aberya. Kahit na madali lang yung gagawin, halos dala namin lahat ng tools. Kung marami tayo ditong i-rectify na trabaho sa ginawa ng unang installer. Medyo malayo yung bahay ni client, di makapasok yung sasakyan. O, pwede magpahinga o. Ano? Tuloy? Uy. Tingnan nyo yung dinadaanan nyo. O, pahinga. May dadaan. Ay, kasya naman sa gilid. Yan. Malapit na ba? Dapat hindi natin tuloy na lahat na. Manghirap kasi pag didinala, gawa ng ano eh. Baka magkaroon ng problema eh. Ano ba, nag-install tayo. Nandun, naiwan eh. Okay lang, isang hirapan lang naman yan pag nandun na yan eh. Dalawa. Kasi pabalik pa. Dalawa. Babe. O, ingat, baka mahulog sa kanal. Malapit na tayo. Yan, ibabaw natin rad. Dito. Maganda, malapit dito. Tapos nakakonduit yung ano. O, mag-uniform na kayo. Yung wire, mula lang dito. Oh, tabi, may dadaan. Wala, nag-uniform mo.
pwedeng i-ano lang natin sa flooring. Ala? Para hindi masyadong tingnan. Hindi sa flooring. Ichichiping mo pa? Ang ano kasi rito, pag rito nakabagting, baka bumuwali, balang araw bumuwali ito eh, baka maapektuhan. Ano ba yan? Bulok na yan, sir. Bulok na yan eh. Bulok ba yan? Oo. Di ganito ang gawin nyo. Hindi pa pwede rito daanan to eh. Dinadaanan ng motor to eh. Bukas talaga. Doon na lang. Nasa loob mismo nung ano eh. Abo, bubutas. Kahit basta kasi yung dalawang ano. Kakatingin natin, gadaliri lang. Diyan mo nadaanan yung grounding. Tapos dito, bababa. Dito. Dito. O sige, may cutting disc naman tayo eh. Kanto, kaya lang ng konti. Gadaliri lang. O sige. Pwede ba lutang dito kapiraso, sir? Binabaw natin yung grounding 3 meters. O sige. Ano yung muna ang baunan? Anong kailangan pa ng semento? Hindi na, ay gadaliri lang. Ayun kasi lang, sabi mo, hindi natin lalagyan ng... Hindi, gadaliri lang. Yung kinakailangan ng daliri ang kakatingin. O sige, sige. Kaya yan. Hindi, kahit na may nabibili namin 1 kilo, sir. O sige. Magkano 1 kilo? 40 pesos, 20 ata. Semento, pure semento. Kahit semento pwede na ano, wala nang buhangin. Wala nang buhangin. Manipis lang naman ano, yung wire, mapag-ano lang yung wire. O sige. Sige pa. Kung saan mas malinis. Kaya lang, baka linya to ng tubig ha. Madali nyo. Ay, linya nga ng tubig. Ayun ang real na nakaibabaw yung ano, yung wire. Yan lang natin ibabaw. Yung jumper na sinasabi ko, itong railing na to sa dulo na yan. Sa dulo na ito yung railing. Tapos sa may isa-isa dito sa may baba. Pangatlo. Jump tong dalawang to. Tapos yung ito connect na to. Itong railing na, Tsaka sa gitna. yung railing na ito, susugatan nyo para matanggal yung ionize. Ilags nyo. Yes, sir. Tapos magpapanibagong linya ako ng grounding papunta inverter. Yes, yung linya na yun. Nakalags yun na. Yung dulo nun dito, ilalags nyo rito. Susugatan mo muna yung railing bago mo i-tornilyo. Alam mo na kung ano yung jumper mo dyan na railing, na wire, ipagbaband mo. Isa, dalawa, tatlo. Dalawa lang. Dalawa. 1, 2, 3. Itatatlo mo. Pwede naman, tatlo. Pero pwede rin kahit dalawa lang eh. Yung dalawa lang na yun eh. Kasi naka-grounding clip na yun dito sa mid clamp tsaka dun eh. Banded na yun eh. Yung railing na yun tsaka to. Kasi gawin mo tatlo. Mula doon, papunta doon sa dulong railing na yun, sa unahan na yan. Pangalawa, pangatlo. Gets mo? Tapos, kung gusto mo, wag mo na rin putulin yung wire na puti. Idiretso mo na sa ano, ilang sukat. Para hindi ka na magte-terminal dito. Isama mo na sa lugs dito yung dulo. Nagets mo ba? Ay ba? Or putulin mo na lang. Doon na lang ako kukuha. Doon na lang mag-ano. Ng grounding wire Oo, sa labas. Hindi, diyan. Sa ano yan. Dito sa may pinakapitan din ng grounding papunta inverter. Dito sa may railing na to? Dito sa railing na to? Oo, pwede. Sige. Okay na, butas na. Butas na. Lalakayan na lang. Diyan dadaan yung wire natin. Dalawang ganyan kaya butas mong gawin. Tig-isa na lang, no? O, tig-isa na lang para hindi stress yung wire. Kasi Dito kaya pre-banda. Yan, dyan mo na lang kunin. O sinong may-ari? Tangin itong lugar na ito. Baka tayong matapat kasi sa ano. Yes, sir. Negro. Pwede. Ito, lang natin ito. Dito natin pararahan ito. Ito, para konting kakatin na lang natin ito. Hanggang dito. Sige. Pagagapangin nila ng roof. Sige. Basta walang tatamaan tubo. Ang tubig. Baka tamaan yung puso negro naman ito. Puso negro ba yan? Oo nga ni. Siya, babala naman ibabaw natin. Kaya tayo sa ano? Sige. Bandang taas. Kasi makakaiwas. So yan, ito yung mga gamit natin. Kahal tayo dito sa hallway. So, start tayo. Okay.
Palapadaan niya ako. Tayo dito sa gumagawa ng grounding. Ano, na uka na? Dito na papadaanan yung grounding. Yan, saktuhin mo lang. Lalim-lalimin mo na konti para Alang. may pang ano naman tayo, kahit flat screw siguro. Lupa na ba? Hindi, yung Semento pa rin. CRP yung ginagamit tayong kulay puting hawakan mo. May pang ano. Oo. Pansilsil. Sige. Tinamaan mo pa to ano eh. Tumama pa ano eh. Hindi pa iniwas. Wala, hindi. Ito lang naman Kaya naman tanggalin yan eh. Ayun pala eh. Kunin ko lang yung pasilin sa Yan, ito yung grounding natin na 3 meters. Nabaon na. Yan ang earth grounding natin. So, 4 AWG na earth grounding. So, si client nag-provide ng grounding wire. Yung mataba na yan. Siya nag-provide niya. Yan. Okay, may gumagawa sa grounding, may gumagawa sa bubong. Ito, sa earth ground sa lupa may naggagawa. Tapos mayroon sa bubong, grounding clip tsaka drain plug. Pinapakabitan ko, tapos lilinyahan ko rin ang grounding wire. Pumunta rito para may proper grounding na yung installation. So, taas tayo ngayon sa bubong. Tingnan natin yung gumagawa sa bubong ngayon. Yeah. Yan ni status sa bubong. Taas, grabe. Yung ladder ko na telescopic nasa Bulacan. Gagawa kasi kami sa Bulacan eh. Next week eh. Malaki-laking project yan. Matagal na trabaho. Hindi ko na kinuha. Yeah. Yan o. Babaon sila ng grounding. Tanggal backlash panel talaga. Walang grounding ano, plate. Grounding clip wala talaga no. Grounding wala. Wala rin di ba? Hindi nilagyan no. May ano siya sir, tawag dito. RSD, rapid shutdown. Huwag nyo lang galawin yung connection na yun. Hindi. Basta kung saan naka-connect, doon lang tayo sa grounding lang tayo. Yun lang naman. Akala ko may rapid shutdown to eh. Sir, ito na sir, ano ka, tatapa? Ha? Hanggang baba na to. Yes, tama. Kasi pasok naman na sila sa grounding group, di ba? Pwede ka nga dito ka na kumuha ron eh. Ito. Oo nga, yun ito na nga. Huwag ka na mag-terminal lag dyan. Mag-lags ka pa dyan. Hiwalay kasi siya eh. Paano hiwalay? Sarili. Hiwalay. Naka-grounding clip naman lahat to eh. Humid ka lang po eh. Connected siya. Pero sige, ikaw kung gusto mo lagyan. Kasi pinaka-main nyo na, ito na eh. Ground eh. Sige. Sige, lagyan mo lang. Abot ba yung wire na yan hanggang doon sa lupa? Sa ginagawa ni Jads? Parang. Mahaba naman yan Tapos cable tie nyo na lang dito. Laka ng grounding wire ng solar panel ha. Rolling ko. Di kaya na lugs lang. May lugs tayo na malaki doon. Yung, sige. Di magdadalawang lugs ka dyan. Oo, dalawa pa. Importante yung yung railing masugatan yung maigi Sir, malalim. Diyan nyo itatama yung terminal lugs. Tapos isilant nyo. Ayan backlash talaga lahat to. Kakabitan kasi ng ng grounding clip o grounding plate.
dito sa mga pagitan ng mid clamp lahat. So hindi naman kayang ilagay yun ng hindi kalas yung panel. So talagang matrabaho. Maganda yung brand ng solar panel ni sir. Ito yung mataas yung efficiency. Tapos ngayon, binaklas tayo lahat. Okay. Hindi, ganyan din. Ha? Ganyan din. Puncher. Papuncher natin. Ano okay ron? Update dyan. Yan. Puncher. Para maayos yung cut. Bawang ka dito, boss. Sige. Ang bigat na ito. Tapos na agad. Ituloy mo pa. Ganda. Kabila naman. Clean cut. Di ba? Astig. Clean cut. Quality. Ito pang isa. Yan naman yung pangalawa. Kaya lulusot yun sa ano natin, backup power. Hawakan ko. Okay. Okay, hawak ko. Bukas na yata eh. Sige pa, hindi pa tumutunog eh. Oops. Butas na pala. Okay, ayos. Banan sa butas. Clean cut. Butas, oh. Patong mo yung ano ngayon. Pwede na sa uli yan, kaya ano. Wala na tayong bubutasan, no? Baon na yung wire dyan. Yan. Dito natin babaon yung grounding wire.
Uy, pinakakait tayo ni client. Tinola. Thank you. Oh, wala yung gulong. Ito yung accessories. May disgrasya pa. Oo, Alala dito. Mabigat yan ha. Alalay lang. Alalay. Walisin nyo muna yung area na yan para malinis bago ilagay. Hindi siya pwedeng i-wall mount kasi yung unang installer itong rapid shutdown enclosure box, pag minount natin sa wall at hindi na mabubuksan yung box. Ngayon pag tinakasan natin sobra, abot pa rin, hindi pa rin mabubuksan yung box. So nag-decide na kami na almost floor mounted yung sitwasyon. Okay na. Saan pa na? Di ba nabubuk? Para matulog sana sa ganun eh. Sa baba. Hindi na lang. Okay na? Mamaya na, kakabit pa itong isa. Oo. Okay. Ito yung grounding natin, yung galing sa solar panel. 4 AWG, so mataba yun. Yun yung kinabit natin na walang kinabit yung dating installer. So yan, papunta yan dito sa NEMA 3R. Tapos dito lang nakaband yung grounding ng inverter sa NEMA 3R. Tsaka SBD. Naitornilo lang dyan sa NEMA. And then walang earth ground papunta dun sa may lupa. So isa pa yun sa ikakabit natin. Earth ground. Yan, nag-chipping na rito sa may semento. Tapos nandun na yung rad nakabaon. So pag naikabit yan, okay na. Pwede na natin kuhaan ng resistance earth clamp tester. Yan, haba ng wire.
Ipamang muna natin, ipamang muna. Hindi rin ang ano yan. Ay, kuha kang cutter, Weng. Hindi, huwag mong batakin. So yan, nakabit na yung dalawang battery, naka-bracket na rin. Okay, tapos dito yung battery breaker. So ito yung MTS, tapos yung emergency power supply or backup load. Naka full load tong buong bahay, susuplayan ito ng inverter. So hindi tayo magsa-selected breaker. And then yung isang linya naman, line 1 line to, para sa on-grid connection. Dito natin kukunin sa existing linya. Okay. Kasi ito papunta sa parents ni client, susuplayan din sa brand out. Taba ng wire, sobrang laki. Masyado. Ganda ng battery ni Sir Daines. So kami ay nag-install lamang ng inverter at rectify ng ibang gawa ng installer kasi walang proper grounding. And then ito, wiring ng backup sa power outage. Lilinyahan pa rito. And then reconfigure ang inverter based sa requirements ni client. And then yung grounding sa solar panel, ginawa rin namin. Grounding clip tsaka drain plug. So medyo marami-rami kami ni-rectify sa gawa ni installer. Medyo matagal-tagal pang gawin dyan. Time check. Anong oras na ba? 12:48. So matanghali. Pinakabit niya ngayon yung battery breaker. Ha? Itong dalawang cable gland sa battery. Para dito yan. Mamaya dito lalabas yun eh. Pupunta rito, dyan. Lalabas dito, positive, red. Negative dito. Yung makapal natin na battery na dala doon. Okay. Ito naman para sa communication port ng battery. Yung LAN cable. Dito lalabas yan dito sa BMS. Ito naman sa backup load. Dito. Kayahin mo lang to existing nila. So ang wire na gagamitin natin ito. Yan, ganyan ang madadagdag na cable gland. Butasan nyo na lang. Ingatan nyo yung mga wire. Takpan nyo kung magbubutas kayo. As yung battery na galing dito, ito yung pula. Itong pula sa left side tayo eh. Kaya alam ba't nato to. O sige, itong black dito. Itong isang black dito sa pangalawa. Okay. Itong red dito sa kabila. Itong isang red dito sa kabila. Higpitan nyo. And then, pagkatapos nun, yung communication port. Siya ako nang bahala sa communication port mamaya. Tapos, yung papunta rito sa baba, di ba yung battery natin dito dadaan? Yung papunta rito pababa na, kaya ba rito na lang idaan ulit? Para gaganon siya dito. Yung dalawang matabang wire. May dalawang mataba doon yung red. Puro red lang yun, magko-coding ka na lang ng electrical tape. Ano yun, naka 50 mm squared yun. Mataba yun. So dito lalabas yun. Dito na yun, yung mataba na 50 mm squared. Okay. Gets na. O sige, simulan nyo na. I-wiring nyo to. Sipahan pa na dito. Hindi sabihin mo, boss. Sinabi ko na. Okay, update ngayon dito sa site. Okay. So dito pa rin sa Angono. Time check 3:50. Hindi. Alauna 1:50. Ang patapos na yung grounding. Kanabitan naman ng grounding sa solar panel, yung puti na yun. Sa conduit, galing sa solar panel yun. Papunta rito. Nag-meet yung grounding wire ng inverter, SPD, and earth ground. Papunta sa lupa, tsaka sa solar panel. So, dito na yan. Yan. Mamaya na namin
tatap dito para makuha ng ano, resistance. Tapos yan, naka-ano rito, tawag dito, naka-cheating. Dito na pinadaan. Ay. Ayan. Ba, very good kayong tatlo. Naka-uniform kayo ah. Yes, sir. Ako, naka-safety shoes. Saan ba? Meron mo ng safety. Ha? Sa 24 pa yung dating ng ano eh. Nang safety shoes. Okay na yung paa mo. Wala na, yung sugat. Meron konti kapiraso lang. Mali mo na, pahinga mo lang. Para mabilis matuyo. Yan. Tsaka yung palibot ng rad. Lagyan mo. Yung sa may rad, yun sa may copper sa loob. Hindi, ikot mo lang to. Ganun mo lang yan. Hindi. Ano sir? Yeah, ganyan mo para malagyan ng grasa yung copper na pinapatungan. Yan, okay na yan. Ang galing ng dial switch ni Daines. So ang gagalawin lang yung master, tapos the rest of sleeve is lahat naka-off yung DIP switch. So depende sa brand ng inverter na gagamitin mo. Yan o. Halimbawa ito, if the inverter communicates with the Expert King BM3 Max, ito yung kanyang master settings. Tapos the rest ng slave battery, pag multiple battery installation mo, lahat ay naka-off. So kapag DI naman, ang master niya ay naka-on lang yung 3, and then mga slave lahat 0. Ano? Sinasabi dito, master lang ang ginagalaw. Ito, master battery. The rest of mga slave, lahat yan naka-0. So ang galing ha. Hindi siya kakatulad ng ibang battery na nagamit ko. Ito kasi Daines yung battery na binili ni client. Sa amin lang nagpakabit ng battery. So binasa ko muna yung manual kasi malapit na ako mag configuration ng inverter battery. I-coordinate ko rin sa engineer ng supplier. So ganun nga talaga. So pag grow watt inverter mo, itong susundin mo. Ang master battery ay ang naka-on, 2 at saka 3. Tapos and so on, sleeves is naka-off lahat. So madali yung configuration ng battery ng Daines. Yan o. Power brick user manual. 51 volts, 280 Ah. Tinanggal natin yung talim ng pinagputulan ng cable tray ng unang installer. Hinayaan lang nilang matalas yung ano. Tapos lalagyan natin ng ano yan, lalagyan natin ng end cap. May dala tayong end cap, yung itim. Mas maganda ginagamit natin cable tray, no? Ang nipis niya, no? Sobrang nipis, no? Iyan na lang natin. Ano pang gagamitin ko pa dito? Okay. Hydraulic crimp. So naggawa tayo ng battery cable. So, solid na solid dyan. I-crimp natin tapos shrinkable tube. Kaya ano sa imitata niya? Yan. Pagtulungan nyo na lang.
Tapos ito sa battery cable. Mahigpit na to. Sa loob. Sa kanan yung positive natin. Yan, see. Okay, battery cable. Ito yung hydraulic crimp natin. Masyadong mataba yung wire ni client. Crimp. Hydraulic yan. Tapos ito naman sa battery cable. Ganda rin, quality rin yung battery, no? Dynis. Branded to eh. Mahal itong mga Dynis. Mahal ang bili rito sa battery. So may gumagawa sa MTS, may gumagawa sa battery cable. Yung grounding, earth grounding tapos na. Sa bubong yung grounding plate tsaka drain plug na sa solar panel. Tapos na, nakapaglinya na rin ang grounding. So dito na kami sa inverter side lahat. Anyway, pull down muna namin yung inverter. Yan. Kasi hindi kami makapagbutas dito para sa battery. Kung nandito yung inverter, binaba muna namin. Solis. So, ulitin ko lang po, hindi kami nag-install nito. Kami lang yung nagkompleto ng mga kulang na ginawa ng installer. And then, sa amin na rin nag-decide si client magpakabit ng battery. So, nilagyan natin ng grounding. Tapos yung mga ito, papaayos ko to kasi yung gawa ng installer, nakadikit yung wire sa may lata. Tingnan natin kung ano magandang gawin dito. Dapat pwede sana itong ginawa nila, nilagyan ng karton protection. Tingnan natin ito kung kagawang para naman. Tapos itong mga cable tray, walang maayos na tornilyuhan. Check natin kung gagawin ng paraan. Lalagyan natin ng hand top fine thread screw para maganda yung saraduhan niya. Self top screw ang ginamit nila eh. Tapos dito sa kabila wood screw naman. So sorry sa assorted. Improper yung pagkakagawa. So positive ka na. Okay na, lalay lang. Pumutok. Mahigpit na yan. Ganda rin ano, battery ano. Quality ano. 280 AH lang to. Ano mas mabigat yung 300 AH natin sa ano? Bulacan, sa Binyan, Laguna. Mabigat to. Mas mabigat to. Magaan-gaan pa yun, kaya ng tatlo yun eh. 280 AH lang to eh. Yung 300 AH na yun eh. LB Thompson. Sigurado ka mas mabigat to. Mas mabigat pa, mas mabigat pa. Dahil. Tanggal mo muna. Yan ang block sa kabila. Medyo angat to. Sige, okay lang yan. Walang kaser. Walang kaser. So, yung kabilang lane naman yung ating hydraulic crimp. So pagka mga ganitong gipitan na splicing, usually ang ginagamit namin hydraulic method na. Hindi kaya kasi mag-splice pag ganyang gipitan yung sitwasyon.
Tsaka sobrang taba ng wire. 4AWG. Tulungan mo, pre. Tingnan mo, tulungan mo. Baka... okay na? Nakasampa na yun? May lock na screw lock yan sa gilid. Hindi na nilagyan. Nako. Pero may butas. May lagayan. Check mo na lang dun sa may organizer box natin kung meron tayong pine thread screw. Alam ko marami tayo nun eh. Lagyan mo na lang. Palagyan natin ng insulator tong pinagkatingan natin para hindi makasugat ng wire. Sige! Paikot yan, paikot. Oo, isang buo yan. Dito mo sumula. Yan. Yan. Oo. Madali naman pala siya ngayon. Kala ko matigas si Ben. Diba? Maganda. Puro. Tutok sa akin, tutok sa akin. Si Paul. Parang si si Tabahan. Oh, hindi ang ganda. Safe ang wire. Okay, magandang hapon. So ngayon, susukatan natin ng resistance ng ating grounding rod. Check natin. Total nakakabit na naman sa inverter. Tsaka sa solar panel. Pasuyo. Ayan. Yung grounding. Pa-video ako. So yun na lang. Sana pasado. Calibrate muna natin. 10 ohms. 1 ohms. Ha? Earth clamp resistance tester. Kaya lang natin ito. Uy, pasado. 2 ohms. Kasi malapit sa ilog eh. Maganda yung 2.0 ohms. Hold ko. Maganda yung kanyang result sa resistance. Kasi itong lupa nila mabasa. Tsaka yun, malapit sa ilog. Kaya maganda yung resistance reading. So below 5 ohms yung effective grounding. Ayan 2 ohms. Napakaganda ng reading. Okay na. Ito. Walang safety screw. Ilagay natin kinumpleto natin. Tsaka ito sa kabila. Konti na lang. Okay. Yun ako. Testing. Testing natin kung tama yung sa battery. Okay, walang baligtad. So ito yung positive. Trace natin kasi parehas red yung wire natin. Tagging lang tayo. So ito yung positive.
Ito yung negative mo. Okay, dito tayo sa may wire. Sa may... Ito ay dapat sa UPS, output ng UPS. Ito ang UPS natin. Okay. Connected. Ito wala. Lipat na sa kabila. Yan. Okay, meron. So sa on grid, dapat wala. Okay, good, wala. Ito dapat wala din sa grid. Ito naman yung sa grid. Dapat meron to. Alin mo sa dalawa. Yun, good, meron. Kabila. Meron. Dapat wala. Meron. Okay, sa off grid dapat wala. Pareho. Okay, wala pareho. Ito, wala din dapat pareho. Dito lang meron. Okay, good. So battery cable mo na lang. So ito yung positive mo. Ito ang positive. Dumaan dito. Ito. 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 Dumaan sa positive. Tama. Ito yung comfort mo. Pero dapat di gumagalaw to. Lagyan mo na pampahigpit to. May ano to yung pang-lock. Hindi dapat gumagalaw to. Lagyan mo na ano. Home. O kaya dito. Mamaya gawin mo ng paraan para mag-lock to. Ito paulit ako na ito. Maluwag oh. Sino gumawa na ito? Paulit ako na ito. Mali ito. Maluwag. Tapos to dapat wala nakalitaw na ganyan. Isingit nyo pa yan maigi. Ito maganda-ganda to. Termination dito. Tapos ito i-cable tayo nyo rito. Sa battery, ulit. Ito yung positive natin. Positive. Ito dumaan. Parehas pula kasi. Dito. Ito trace. Parehas pula. Tama ito kay Ron. Hindi ka nagkabaliktad kay Ron. Yes, boss. Dito dumaan, okay. Isa-isa ko yun. Negative. Tama ba? Negative battery. Ano yun yung positive sa kabila, tama. Dilim. Negative to. Ito, negative. Ito, okay sa negative. Okay, tama. Sige. Ngayon, ito naman tayo, dapat meron tayong marireading na mahinang voltahe pero hindi baligtad yan. Kapag baligtad ng wiring, may sign niya na negative. Ay, dami lamok. Hali, walang power sa inverter. Ito yung magdugtog. Okay. Tama naman. Check on last double check. Positive, 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 positive. Negative, negative. Tama. Ito positive mo. Sa likod. Ikot-ikot. Ikot-ikot yung wire. Dito, dito. Ito, positive. Positive. Tama naman lahat. Sige. Ngayon, okay na. Konting clean up ng mga pinagtabasan nyo, alikabok. Ito, pasingitan din ako ng karton nito yung gawa ng dating installer. Kung kaya nyo siksikan, katulad nito. Supply na natin pagkakabutas dito. Patayin ko na. Tapos cable management pagandahin nyo yung wiring. Patayin ko na? Huwag muna. Tapos termination na, yun na. Saka sa kabila, sige, i-clean up nyo muna to, final nyo muna to. Pero walang isasarado. Ito pwede na isarado. Pakuha ko ng ano dun, yung cover ng battery cable. Sarado na to. Tapos dito magte-terminate na tayo. Tapos konting clean up. Tapos pahinga.
Mamaya terminate na tayo. Kaya nga konti pag mag-terminate. Okay na? Sige. So yan na wiring na natin na maayos. Cable management na lang to. Cable tayo mamaya. Communication ng parallel. Ito ang master natin. Naka-on yung, naka-dial yung 3. Naka-on. Tapos slave lahat naka-off. So then dito sa pumunta. So ilagyan natin ang insulator yan dyan. Papunta dito sa master. So ito ay pares red kasi yung wire ko eh. So yung positive, ito ay negative. Okay. Tapos oo. Masyadong malaki yata ito, pre. May maliit pa doon na size eh. Kasi ang kikrim pa naman ng gantong wire eh. Oo. Baka hindi makakrim ng maayos. Bumili ka pa ng maliit na size. Bumili ka pa ng maliit na size na lugs. Pagkatapos ito MTS, tapos ito yung main breaker na off-grid sa UPS. Tapos pumunta sa rito sa MTS. So normal and reserve. Hindi okay na. Tapos mamaya po program ko si Solis. Hindi kasi ako nag-design nito eh, may existing na. Usually kapag kami mag-design, isang metal enclosure lang. So almost 3 component lang makikita na malalaki. Inverter, battery at saka metal enclosure. So ito ay meron na kasing existing na layout design. Sinigit lang namin yun sa amin. So ito yung dinagdag namin para sa EPS sa brownout, battery breaker with combiner at bus bar, and yung battery. Sa bubong may ginawa rin kami. Nagkabit kami ng ground regulator. So nabot na kami ng gabi. Time check 6:53. Gala 7 na. Pero okay lang, kaya naman. Ngayon ang gagawin na lang namin ay magte-terminate kami sa may off-grid sa EPS sa grid. So terminate na sa MPS. Wala. All goods na yan. Sige na. Yan. Okay. Sige. Sige lang po. Mga konting oras lang po. Tatap lang po. Isang ano pala to? Hindi po. Ha? Wala. Flashlight. Pero malalaman mo yan. Teka, cable tie mo muna yung ano. Cable tie mo muna dyan para hindi mahulog yung ano. Yung electrical tape. Nakatape yan lahat. Wala talaga yan? Wala yan ha? Wala. Wala yan. Wala pa naman tong balot. Huwag kasi yan gamitin mo. Nakaw. Ayun na nga. Gamit mo. Dapat pala din ako ron eh. Para nahihilo kayo wire, no? May tututo kaya pag nagkikrimper ka. Dito ko kaya. Okay. Kinakabit na yung... Ready, bigyan nyo ng cable tie siya, kay Ron? Lang. Dalawang piraso na lang yata sa toolbox eh. Oh, dalawa. Dito alam ko meron din dito sa toolbox eh. Diyan na lang tayo kumuha. Diyan sa sa'yo. Sige, kunin mo yung dalawang piraso na yun. Dalawa naman na kailangan. Kaya Ron, natakpan mo yun, ano? Perang ilaw. Natakpan mo yung pinakaputulan sa ibabaw. Ito. Oo. Oo, boss. Yan. Dito ulan. Dito na, kung kukunin ako sa toolbox. Nasaan ba yung insulator niyang cutter na yan? Di ba mayroon yan? Bataski. Nasaan yung hydraulic? Tsaka yung ano, plugs.
pang ay hindi po. Ang ano lang yun, nakawala pang isang oras. Sir, di ba akong dumaan? Opo, sige po. Sorry, isa na lang. Hindi na dito. Gagamitin na. Dapat inuna mo muna yung pag ano kay Ron eh, pag hydraulic eh, kaysa dyan sa tape. Kasi Isa na lang eh. tapos na. Sir. Gana. Hanap kayo dun sa toolbox dun, marami yun dun. Alungkatin yung mga gamit natin, meron yan. May makikita kayo naliligaw na. Marito ko. Oh, ito. Susi yung toolbox. Hydraulic na muna yan. Ano guys? Para ma-hydraulic ka din dito taas. Balit na muna yun. Pati yung bilay balit. Balit mo na. But, Nakakita? Kasi meron yan eh. Yung dala ako eh. Yan, hinahydraulic natin yung ano. Papunta dun sa may parents ni client. Kasama kasi yun sa UPS backup. So hindi splicing yung method na ginawa natin, hydraulic. Kasi masyadong mataba yung wire number 4. Mamaya ma-type ka ron. Kaya mo muna para matapos ka na sa hydraulic. Tapos pupunta na sila sa taas. Magamit nila hydraulic. Mamaya ka na mag-type. Ano naman yan? Parehong walang supply naman yan. Para magamit nila itong dalawa. Clear na yung gagawin niya sa taas. Sabay tawag niya pag tapos na. Check ko na yung gawa niya. Yan, naipit yung ano. Pakuha nga ako ng putulin mo yung sobrang cable tie sa ano. Yun na lang, sa ano natin. Dito. Tatar dyan ah. Oo, dito. Dapat itong matabang wire ni sir, didiretso na doon sa main breaker niya. Hindi. Pinapag doon sa main breaker niya yung maliit. Sasuggest ko mamaya ka sir. Sayang eh. Taas sana itong ampacity ng wire na ito eh. Yung display. Pagka in the future, lumaki yung load nito. Utang, okay na. Ano? Gumana yung flashlight mo? Hindi, iba ito. Ano yung bilhin ko sa yung battery? Wala ka naman binibigay. Wala pa ba? Wala po. Mamaya pa. Ako, testing mo na eh. Ang bagay may flashlight. 7. Nandun na, kahit natin, lagay mo dyan. Ha? Flashlight. Ulit dyan. Wala nga ako yung dadrive ng rin ng tricycle. Just in case, di ba? Masiraan mo, hindi meron akong... Oo, wala kang talaga yan. Pag ilaw-ilaw. Ayun na. Oh. Bumitaw. Ayun lang.
Hindi ba napipi ang ano? Para tulungan niyo kasi ano si Kairon kung paano kayo ano. Dapat may nagdidiin ng wire habang kinikrimp niya bibitaw ilapit niyo hagdan niyo rito, ilapit niyo para Rito ka sa baba, rito sa ano. Mamaya. Dito ka sa ano, rito sa ganito. may Ito, may nagdidikit ng wire habang kinikrimp ni Kairon. Hindi, huwag kayong magdalawa dyan. Hindi, rito pare. Ron. Ito, Ron, sa ilalim. Hindi abot. Mali yung pesto Dalawang wire ang kapitan mo. Oh, dalawang wire. Ito Itulak sa mo. ilalim. Kairon, ikaw ang magdikit ng wire. Siya ano mag-hydraulic crimper si kasi magkabaligtad kayo ng pesto Ikaw dikit ng wire habang kinikrimp niya. Siya ang pagkrimpin mo. Mali yung pesto kasi nyo Adali si natin ta. Nandito yung isa Baka mo na, Weng. Ito ka sa ilalim. Dali ang rod. Sige. Bakit pagdalwahan? Yan, no. Lumawak ng ano. Kikrip tayo. Ikaw. Sige, ikaw. Ano? Sige. Pagdalawa nyo. Dira! Yeah. Ano, ito sumok. Hawakan nyo hagdan, hawakan nyo. Baka ma-outbalance si Weng. Hindi ba lumalabas yung... Ayan, yakap na namin sa grid. So, pinatayin muna namin si Meralco. Naka-ready kami yung kanila. So, paano nagtatag sa grid? Mainit. Bakit? Yeah, banata mo boy. Ikaw na. Cutter. Yan, tama yung ginawa mo. Sa ibabaw ko na lang nag-loop. Dalawa po lang. Ha? Dalawa? Ba't dalawa? Tutok itong tekpan kay kay Pampa. Tutok mo. Or tekpan. Para hindi mahirapan. Yan. Mahirap kasi yan, ginagawa niyan. Baka yan. Mahirap yan. Kailangan bawasan. Ingatan mo yung wiran baka... Yan. Okay na, naipit na? Hindi, okay na yan. Sapat. Naipit na yan? Oo. Kagad? Oo. Ito, kailan paayos ako na ito. Ito, tingnan mo, sinapin mo rito. Labas ko. Ito maganda yung pagkaka-insert na ito. Ito nakalabas ko. Iayos mo lang, luwagan mo tapos ayos mo mabubuti. Ito tama ito. Double check mo baka may maluwag pa. Sige. Yan yung battery ng Dynaso. Ang ganda. Quality. So tinatap balance natin. Same naman sila ng state of charge. So ito ay factory charge. Ang ganda ng design. Maliit lang na ano, no? Tapos mo.
hanggang dito yung charge niya. Pag napuno yan na green lahat, it means full charge. Ito yung ating battery breaker. Ito yung rapid shutdown. So ito, sige, unang installer na nag-install na ito. Ito yung SPD, surge protection device, tsaka DC breaker, AC breaker. Sila na yung ginagawa namin. Nahirapan sila dito kasi tabakan ng wire. Dali na. Layo mo ng konti yung flashlight. Yan, para sa bago yan. Pangit niya maliit. Yung sabog dapat yan. Sabog. Pala natin yung ulit yan. Isang buffer naman. Ano naman to? Sige, madali na yan. Wait lang. Okay, 2 times 2. IP pa 6. Tune. Max charge and discharge. State of charge 100%. 190 ko lang. Charge and discharge. Max 190. Pa-check nga po lang. Nanggal ang battery. So, max charge sa tama sa dapat. Oh, wow. Speed. Up. Save and go. Philip, suyok. Apa naman ito? Takot sinasarado ito eh. Tapos, ano natin? Ako discharge, recovery, force, charge. Max charge, state of charge. Okay, storage mode. Save mode. Yan.
10 to 1. Current discharge. State of charge natin, gawin natin. Ang baba niya. Pwede lang. Yes na, na. Dali na. Dali mo na. Dali mo Bigyan na. mo lang isolator. Itim. Balot na balot. Yan, 90% BOD. 20%. Ayaw mo ng 20 lang, sir. Baka mixi lips. Okay, 20, sir. Baka mixi lips pa ng battery mo yun. 20 seat na yun. Tsaka matagal na malawad yan. Hindi pa touch ka na. Hindi siya touch. Layo, layo. Tsaka touch. Pylon, okay, naka 90. Power discharge. Recovery, 20%. Ayan doon. Pag-ibig mo sa'yo. Gagawin tayo. Belt ko. Tama natin. Belt ko. Ang information, non-deposit, but we fail. Tegas naman. Mas na
Tinong kayo lang po, chat. Tuloy mo sa akin na. 52.7. Walang negative sign. Wala. Pati niya ako, tulog sa akin. Okay, nawala na yung alarm na blinking orange. But, kung fail yung alarm kanina. Ito, nawala na. So, ang ginawa lang natin, pumunta tayo sa system settings, battery settings. Ito yung kanyang protocol, Dynes. Kanina naka-pylon. Pinata natin ang Dynes LB. So, low voltage kasi since low voltage battery. At Dynes yung brand ng battery, sinubukan natin yan, nawala na yung alarm. So, good na yan. Ngayon, nasusunod natin gawin, i-off natin to si grid, i-on naman natin si UPS. Sir, i-off ko lang po yung grid, tapos i-on ko po yung EPS. I-off po yung grid. Apa. Sige pa. Walang ligo, no? Apa. Oras ko ba ito, boss, ha? Ha? Oras ko ba ito? Ano oras? Dito. Ano oras? Sama mo ko. Ano? Ano ba? Na? Matulong. Ano sulit? Ano oras? OT? Oo, OT. Lahat naman kayo OT. What? Oo. Siyempre naman. Anong oras pa yun? Hindi pa tayo nag-out. May ginagawa pa tayo. Overtime yan. May sigurista tong tao. Pwede na po, sir. Okay, on na si grid. On natin si UPS. At yan. Natin yung off si grid. Dapat hindi mag-run out si main. Dapat nag-run out. Dapat hindi mag-run out. Mali. Hindi, wait lang. Video mo. Saan tester? UPS parang grid. Ito yung 3 and 4, no? Okay. Number page. Oh. Oh. Meron. 220 meron. 220 meron. 220 meron. 220 meron. Space to dito. Ito, saan pumunta to? Sa taas. Isa dilaw. Sa may dilaw. Punta ka dun sa ano? Pampa, punta ka dun sa may airpot niya, dun sa may meter. Tignan mo kung may ilaw dun. Wala yun, no? Oo. Dapat yung pixel magkakaroon din, ah. Oo, dapat yung pixel magkakaroon din. May power eh ako. Inornilyo na, no? Pakitanggal ako ng tornilyo. Kasi mamaya na po kayo tumampak. Diyan si ano? Justin? Ha? Justin, andyan na. Parang mas 3 and 4 to, di ba? Walang ilaw.
Saan? Wala? Wala din? Wala sa... Meron? Kanina na wala. Ngayon sir, meron. Sila na tawagin. Yung pressure hindi nagkaroon at magkakaroon yung pressure. Ah! Oo nga pala. Nasa EPS pala. Pampa! Ang i-off mo pala yung ano? Yung main breaker. Simulate ng brownout. Hindi simulate kasi din ng brownout eh. Dapat pala doon i-off sa main breaker. Okay lang sir. Mag-off tayo doon sa main breaker. Mawawalan ulit yung mga mga apartment. Sisimulate lang tayo ng ng UPS, yung pag nag-brownout. Dapat may power pa rin. Sige, pa-off ako muna yung hotel. Dito? Dito ka. Check out dito ako. Dito ako, sabihan mo kung off na. Okay, sabihin mo sa akin. Sige, sabihin. Painom rin. Kain na kayo. Sige po, mamaya po. Tapusin na po ito. Sige. Main breaker. Ano ba? Ha? Sige, off na. Off na. Pa-check ng mga apartment kung kung walang ilaw. Dapat walang ilaw. May ilaw lang dapat. Sabihin mo tayo sa parents ni sir. Dapat may ilaw yan. May ilaw dapat yung dito? Oo. Yung may kontador. Wala. Tama. Okay, dapat siya. Wala dyan. Tapos yung sa parents ni sir, tinan niyo po kung may ilaw. Sa baba lang dito. Dapat may ilaw pa rin yung kasama yung iba. Yun o, kita naman dito eh. Makikita yun dito. Kita po dito boss, meron. Ayun, meron. Meron? Meron. Yung sa niyo po. Meron. Sir, simulation tayo ng backup battery. In-off natin si main breaker nyo doon. So, diretso ang pasok ng galing power sa battery. So, nag-discharge yung battery natin ng 960 watts. Okay. Total ng load nyo dito sa bahay nyo at sa parents nyo po. So, nag-a-alarm, ibig sabihin, link eh. Pag pumunta tayo sa alarm information, green. So, run out. Okay. Simulation to. Kasi, pag na-run out kayo, may experience. Mapansin nyo po, nung pinatay si breaker sa main, UPS uninterrupted pasok yan. 4 milliseconds pasok agad yung current ni inverter. So all goods na. Kasi ito naman sir, MTS to, lagyan ko na ng label. Pag for maintenance purpose to, kapag halimbawa worst case scenario, nasira yung inverter mo, siyempre, mawawalan ng kuryente si bahay mo, buong bahay mo, at sa parents mo, kasi totally disconnected na yung emerald ko. Ang purpose ito, pag in-on mo to, automatic bababa to, masuswitch na kayo lahat yung emerald ko. Ito lang kung huli na ito. Nalagyan ko ng label. Ito yung MTS po ito eh. Hindi yan nagkakasabay. Pag in-on ko to, bababa to. Okay. So yun lang po yung gagawin ko kung nasira lang yung Si inverter, inverter. diba? 3 years, 5 years may talagang maintenance, kailangan pull out. Ayos na. Okay. Pag tinaas mo yan lahat, kayo babalik na kagad yung emerald. One time switch. Kasi ito sa battery nyo, ito yung master natin, ito yung slave. So nakakonfigure ito ng master. Tapos ito yung slave. So ito yung state of charge niya. Pag napuno itong green, ibig sabihin full charge. Okay. Ito yung main breaker. So ito yung bus bar natin, combiner box. Tapos yung main breaker, main natin na battery is malaki. Yung ginamit natin is existing sa battery. Pero pag ito sa pinaka-output, yung papasok na yung battery, dapat mas malaki. Okay. So nag-parallel dito yung dalawang battery. Ngayon kukuha natin ng thermal scanning.
Doon lang kayo, iyaan natin, Yung ko na siya. meron. Itong battery mo siya. Wala siyang kasamang antena. Wala po. Wala daw talaga. Yan na po yata eh. Sarado lang natin. Ito, kinabitan din natin ng grounding itong Okay. battery. Kasi meron naman talagang grounding yan. Papunta rin yan doon sa lupa. Tapos dito, binuhay natin yung grounding ng solar. Tapos to sir, dito tayo nag-connect sa lagyan natin ng insulator para sa ito. Tapos, ito, lagyan natin ng takip. Yun. Salamat kuya. Tapos, ako ko nila kung yung mga cable natin ang natin. Tapos natin sa next. Tapos okay na yung gusto may taas, maayos na yun. Lahat yun, lahat ng mid-clamp nilagyan ng grounding plate. Tapos nilagyan ng drain plug para mabilis ma-drain yung tubig ulan. Last time. So, mababa yung slope ng bubong. Ano pa ba yan? Anong 3 months? Aircon kayo sir nakabukas. Ano pa? May aircon kayo nakabukas. Sa ngayon wala. Pabuksan ko po ba? Sige sir, pabuksan niyo po. So yun. I-scan natin wala namang umiinit. Sana po. Yan, 1.4 kilowatt nalagdagan yung discharge ng battery, discharge power papunta sa backup load mo. Tapos sa scanning naman, wala namang may init na wire. Yan. Tapos ito naman po unang ano, no? Gagamitin bago yung Meralco. Yes, naka-program to na dapat kapag ka-short cloudy, sa battery mo na wala mo nakapasok na lahat. Up to 20% tayo yung pinaka-max. And then dito naman, thermal scanning, pakita mo. Wala rin nag-iinit sa wire. Kasi oversize naman talaga yung wire natin, hindi siya mag-iinit. Ito lang, ito itsura niya kapag pagka may init. Itong router mo. Pero ito 42, normal pa to. 55 to 60 onward, yun yung medyo mainit talaga. So, yan, ganyan yung indication na mainit. Pero pansin mo naman dito, ayun. 55 to 60. So, MTS natin, wala rin. Ito meron dito electronics component ng board, normal naman. Kaya electronics siya. Pero sa mga wiring natin, since ang tataba, oversize, wala po mag-init. Yan. So ngayon, okay, 1%. Pwede na natin gawin si Meralco. Simulate test. Kasi naka-factory charge yung battery. Bukas dapat mag-charge yung battery. Mostly kasi sa sa harvest ng solar mo, naka-limiter ka. Nasa 2 kilowatt. Nagli-limit overall halos overall. Ngayon expected natin dapat bukas mas mataas. Kasi magkakaroon tayo ng yung sobrang harvest mapupunta sa battery. So kapag meron kayong katanungan sir, halimbawa, wala kasi akong monitoring access. Pwede nyo akong pahiramin ng login information nyo. Kasi alam ko si Hybrid Solis meron siyang remote feature settings, di ba? Ano po ba kayo? Naka-end user or installer account ba? Yung account? Owner yung sa akin. Kayo gumawa o si installer? Tingnan natin kung binigyan kayo ng access sa remote settings. Ano kuya? Yung 100% na automatic. Hanggang 100. Yes, hanggang 100. State of charge. Tapos kuya, na-check nyo kung zero talaga yung starting cycle ng battery. Meron ba dyan? Wala dito sa ano po. Hindi makikita. Hindi, dito makikita. Sa inverter dapat yun. Battery settings. So, bibigay ito ba ang information sa atin? Battery. Ito, max charge, state of charge. Naka 100 tayo. Okay. Ito ang very from low about 40%. Pag nalabad siya sa 20%,
expected nyo, kung nag 30%, 35%, wala pa power. Sisumasa tumulong ulit sa 40%. From lobat, halimbawa, 20% na lobat tayo daytime. Siyempre mag-recover ulit siya. I-charge muna sa akin ng 40% Bago tumulong. bago tumulong. Hindi yung ibig sabihin ko. Tapos max charge and discharge 190 ampere. Ilang volts ba yung 190? Ay, Parang yan yung max nitong battery natin, yung 190. kasi 200 po. So dalawa to, max charge saka max discharge 200. Kaso maghahati po yan. Hindi, magpaparallel yun sa 400 pero di natin siset ng 400. Plus 51.2. 20 kilowatt power po kasi kaya niyang makapagsabayan sa 20 kilowatt inverter. So malaki masyado. Ang inverter mo lang is 8 kilowatt lang. So meron siyang 190. Default po yun. Tayo 9.7 kilowatt. 8 kilowatt. So yun ang susundin natin. Kasi hindi naman tumag-out po ng 20 kilowatt. Kaya yung max na niya. Charge at discharge power. So bukas, update na lang po ako kung lumaki na yung harvest ng solar. Dapat lalaki. Yan, nakanobat ka dati. Ngayon sila ko na sa lithium digest low voltage. Okay na yan. So itong alarm na na no grid, burnout tayo. Wala. So pag binuksan si on grid, yung breaker doon, dapat mawawala ito. Okay. Kaya Kaya pwede lang, mauubusin yung muna itong battery ko, no? Bago mag-run. sige, ano, okay mo na. Yung, Ano na pa to? yung Ay, sa ano? breaker doon, pwede na itaas. Stop, patayin ko na. Okay na, all goods na. Nagawa na natin lahat. Ayan. Ito yung battery na in-install natin. Sa communication port, okay na rin. Sa battery cable. Okay. Safety, ito, MTS. Ito router ko ni sir. Hindi na po kasama sa ginawa namin. Hanggang dito na. Ayan. Ganda. Okay din pala yung Solis. Maganda rin. Ngayon lang ako nakatari ng hybrid na Solis. So may similarity naman siya kay Daily. Kaya hindi ako nahirapan. Hello, uwihan na kami. Tara guys, uwi na kami guys. Tara na, guys! Success. Galing, galing. Ya, puta nga, hindi ko mangat to ah. Ano tayo? Bigat. Langat. Uwi na kami. Daan ulit kami dito sa Skinita. Binawasan namin yung karga nito para mabilis mabuhat. Successful. Dapat tayo Okay, uwian na. Ayan na. Hindi, okay lang yan. Sa labas talaga yan, sa labas. Huwag nyo gano'ng idikit dun sa ano, baka ano yung ding-ding. O, yung styro na yan ah. Lagyan nyo ng karton. Ayun, styrofoam. Ay, pala, may styro pala eh. Okay, mamaya, buksan nyo yan. Full charge yung battery yung kinuha nyo. Para man yung lupat ang kinuha nyo. Ay, puta. Nakakagubuta. Kumuha nga yung lupat pa. Oh. Tama na eh. Wala ka, ano pa yan? Hanggang ano pa yan? Aabot pa yan. So, itong lugan ng bibiyan, no? Pampa. Ayos nyo, baka mabutas yung ano, kuwan. Paingatan. Ganyan lang yan, ganyan lang. Yan. Lapag mo na lang. Kasi meron ano. Ta. Sir, ito sir. Akin na yan. Ito, yung kay Pampa. Yung Dito, isang tagaan yan dito. Mabuhat. Good morning mga ka-solar. So, papunta tayo ngayon dun sa Angono, dun sa may ginawa natin ng ininstaller natin ng dalawang battery. So, nag-back job yung tao ko dun sa may solar panel yung ginawa nila.
merong dalawang solar panel na hindi gumagana. So pupuntahan natin ngayon. Time check. Ano oras na? 6:59. Pupuntahan natin yun. 6:59 AM, August 21. To troubleshoot natin. Okay, good morning mga ka-solar. So, dito kami ngayon sa Angono. Naayos namin yung gawa namin nung nakaraan. August 19. Meron kasi isang string na hindi gumagana. Titignan namin kung ano yung naka-disconnect na MC4. So, hindi ko rin na-check kasi wala akong apps monitoring na ito. Hindi naman kami nag-install na ito. So, tumawag lang sa akin yung client. Merong hindi gumagana na. So, pinuntahan namin ngayon. Kahapon siya, August 20. Nag-message sa akin na meron isang string na hindi yata nakabit. So, yan yung titignan natin ngayon. Troubleshoot natin. So, ngayon, pinuntahan agad natin August 21. Tanggalin natin itong isang string muna. Dito muna tayo mag-focus. Hanapin natin yung ano. May problema na. Dito kami ngayon sa bubong sa Angono. Ayun, hello mga ka-solar, okay na. Na-trace na namin yung problema dito sa side na ito, may problema. Meron lang nag-loose. Ayun, naka-assemble na ulit namin. Mga mid clamp, tsaka end clamp, grounding clip, tsaka drain plug. Time check, yan. Plus 11 na ng tanghali. Balance na yung bolts niya. Ano nasukat mo na bolt tayo? 350, 350? 350, okay. Yung MPPT to kasi ay naging 240 lang kanina. 240 o 230. Pero ngayon okay na. Assemble kami, tapos bababa na kami, tapos cable management yan. Okay na yan. Ha? Sarap ng ulam ng mga kapitbahay. Amoy ba dito? Ang sarap na ng ulam ng kapitbahay. Ang babang. Ang daming bahay dito. Dito yan sa... mahabang parang Angono eh. Mahabang parang Angono. Ano? Medyo maganda pa yung lugar dito. Ang dami pang kapunuan. Ano? Pero marami na rin bahay. Looban to eh. Doon pa yung kalsada eh. Eskinita. Swerte mo. Yung drain plug, kinabitan natin ng drain plug lahat. Pinalipat ko yung drain plug dito sa gitna ng solar panel. Kanina kasi dulot dulo. So nilipat ko yung isa doon sa gitna, yung isa dito na lang sa kabila. Mas importante lagyan sa gitna kasi yan yung watermark ko kita. Diyan naiipon. Doon wala. Tsaka sa dulot dulo. So dito ako nagpalagay sa gitna. Yan. So ibig sabihin, since yung pagkaka-install dito ng unang installer, since dalawang railing lang, nagkakaroon ng lumalalim yung gitna dahil walang railing sa gitna. Kasi kami pagka 600 watts pataas yung solar panel na ginamit, 3 layer talaga dapat ng railing. Kaya yun ang reason kung bakit sa gitna naiipon yung tubig. Nagkaroon siya ng slope sa gitna. Hindi sa gilid na didrain yung tubig. Yun, kaya yung drain plug mas maganda ilagay sa gitna na lang. Yan. Buti napansin bago kami bumaba. Ha? Yan o. Dito po yung nangyayari sa solar panel kapag walang drain plug yan. Yung acid rain. Yan yung nangyayari, yung result. Siyempre nakakababa ng harvest yan, ng efficiency. Katagalan, lalo na yung sa mga installation na mababa yung slope. Yan o. Acid rain. So ngayon nilagyan natin ito, yung drain plug. Kasi may natitirang tubig dyan dahil mataas yung frame ng panel. Diyan na i-stack yung tubig ulan pag natuyo. Pag mamark.
Mga 1 to 2 years, kulay puti na yan, puting-puti na yan. So yan, pagka may drain plug ka, may eliminate yung ganyang problema. Dapat po. Yung malamig eh. Hindi ka malamig. Hindi ka kay sir malamig. Okay na lahat, na-check na lahat ang grounding. Banded lahat. Sure. Game. Check. 346. 346 yun. Yan, wala na yung ano yung ground fault nyo. 7. Sir? Papakita ko lang po. 346. 346. String 1. Tapos yung unang check ko dati, yung nag-ocular ako. Yung may 170 volts. Sa ground fault. Ito. Yan dapat, wala na. 0.6 yung sabi kong dapat na reading. Tapos string 2. Yan. Di ba may floating voltage yung sinasabi ko na 170 volts. Yung nilagyan natin ng ano, grounding clip na wala na. Anyari kuya, ba't ano? Imbalance. Meron kaming isang jumper na tinanggal. Tapos ginaya namin yung kabila, yung goods, yung 340. Kinopya namin yung wiring. Kinano na lang namin. So, hindi naman kailangan ng isa. Kasi yung isang RSD, ibang model eh. Mahaba yung wire niya, kasi lang naiiba. Di ba? Ang RSD mo ay 8? 8 po sir, 8. May isang model na ano eh, mahaba yung wire. Yun yung ano namin. Hindi naman kailangan jumperan kasi mahaba naman wire. Tinanggal namin isang jumper. O isang reason, pwedeng yung nagkabit sila ng grounding clip, hindi na kasi nila kilalas eh. Yung mga MC4, urong-urong lang. Baka pwedeng may lumuwag. Nagpatan namin. Ang 3.6 kilowatt. Apa siya? 3.6 kilowatt. Yan, balance na sir. 295, 295. So, ang voltage talaga, bumababa yan pag tumataas yung current. Normal yun. Kanina yung di ko pa ino-on yung inverter, mataas di ba nasa 300 volts. Since ngayon may load na siya, charge sa battery at saka sa load ng bahay. Yan siya. Nagbabalance na. Okay na pa na. Hindi ka tulad nakaraan, nasa 80 volts yata yung difference. Ganun kalayo yung agwat niya. Yung RS... Buti nga sir, marunong kayo tumingin, napansin yun. Kasi wala akong monitoring apps eh. Ikaw lang eh. Buti, oo nga ano. Kaya hiningi ko yung apps monitoring, na-backtrack ko yung previous. Straight talaga sa 300 volts pareho. Antay, oo nga, may problema. Yung kuya, ibig sabihin hindi gumagana, hindi na pinagana yung isa. Yung isa hindi gumana. Siguro, kami last stars eh. Kasi apat ocular, balance naman eh. Hindi ko kasi na-check that time na gumawa kami. So, ang ginawa namin, hinanap namin yun. Binaklas namin lahat para sigurado eh. Tapos hinigpit namin ng mabuti MC4 kabit. Okay. Pero nandun pa yung RST? Nandun lahat, kompleto. Di po ba tigda-dalawa yung RST? Sa dalawang solar panels sa isang RSD. Oo. Yun po yung setup. Ito dapat siya. Yung RSD. Oo. 8 eh. Kasi merong ending na isi-short na lang yung dulo ng RSD. Yes. Negative positive. May ending siya na ganun. 8 po nilagay nila. Kompleto po yung RSD. Kain muna kayo. 3.6 kilowatt. Ano, turn sa battery. 19%. Okay na, pwede mo na simbolin to. Nice, good. Okay.